magsimula tayo sa isang pambungad na tanong para sa'yo, lalo na kung isa kang leader na parang sunod-sunod yung hamon. Paano kung ang pinakamalaking banta sa pamumuno mo ay hindi yung mismong bagyo, kundi kung paano mo ito tinitingnan, yung interpretasyon mo? Para sa ating talakayan ngayon, sisirin natin yung mga ideya mula sa aklat na Leading Through the Storm ni Chris R. Villasis. Ang misyon natin, kunin yung mga aral tungkol sa katatagan o resilience at kung paano ito magagamit ng leader pero hindi lang to teorya, di ba? Ang hinanda namin para sa iyo ay mga practical na tanong at ehersisyo talaga. Eksakto. Para siyang blueprint. Kumbaga, ang ganda ng pananaw dito kasi tinitingnan yung katatagan hindi bilang isang bagay na fixed na meron ka o wala, kundi parang isang muscle na kailangan ng ehersisyo. So, alamin natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng maging matatag, paano to hinuhubog sa isip, at pinakaimportante, paano to isasabuhay. Sige, simulan na natin. Yung unang malaking ideya na talagang tumatak sa akin ay yung pagwawasto sa isang parang common na maling akala tungkol sa resilience. Hindi raw ito nangangahulugan, hindi ka nasasaktan. Kasi may stereotype yung leader na parang bato, no? Pero hindi pala ganon. At yan yung papundasyon, 'di ba? Tinatanong ka nga mismo ng source kung ang resilience ay hindi invulnerability, anong bahagi ng pagiging leader mo yung sobra mong pinoprotektahan? Kumbaga ang tunay na katatagan ay hindi pagsusuot ng balute. Ito yung kakayahang makabangon at maghilom pagkatapos masugatan. Malaki yung pagkakaiba nun. Okay, that makes sense. Pero may isa pang ideya dito na sa tingin ko medyo delikado. Yung napakanipis na linya sa pagitan ng healthy resilience at yung hindi malusog na denial. Alam mo yun, yung leader na okay lang tayo habang lumulubog na pala yung barko. Paano mo malalaman kung nasaan ka na? Magandang tanong yan. At yung direktang tanong ng source sa'yo ay, saan mo iginuguhit yung linya at gaano kadalas mo to nalalagpasan nung hindi mo namamalayan? Ang senyales daw ay kung yung pagiging matatag mo ay nagiging pag-iwas na sa mahirap na usapan o pagbabaliwala sa data na hindi mo gusto. Ang resilience kasi, hinaharap yung brutal na katotohanan. Ang denial, umiiwas. So, aaminin mo muna na may tama ka bago ka makabangon. Hindi pwedeng magkunwari. Okay. Ito namang isa, yung pagtingin sa paghihirap hindi bilang abala, kundi invitasyon. Prangkahan tayo. Medyo mahirap yan lunukin kapag nasa gitna ka ng krisis, di ba? Parang andalin sabihin. Oo, it's a challenging concept for sure. Hindi naman to tungkol sa pagiging masokista, no? Ang punto ay pagbabago ng perspektibo. May tanong doon na, napakaganda? Paano magbabago ang pamumuno mo kung ituturing mo ang pagsubok hindi bilang interruption, kundi bilang paanyaya para mag-level up? Ang surviving kasi passive. Naghihintay ka lang. Ang pagtanggap sa invitasyon ay active. Naghahanap ka ng aral. At mukhang konektado dyan yung pagbabago ng tingin sa kabiguan o failure. Kasi sa corporate world, parang kahihiyan yan, di ba? Dapat itago. Pero dito iba. Sinasabi, paano kung ituring mo ang mga setbacks bilang diagnostic tools? At dyan doon nagbabago yung buong relasyon mo sa problema. Kung diagnostic tool lang siya, hindi na siya personal na atake sa'yo. Nagiging data siya. Para kang doktor na tinitingnan yung sintomas para mahanap yung tunay na sakit. Yung failed project, hindi na kasalanan mo, kundi source ng informasyon. So mula sa pagiging biktima, nagiging expert ka. Nakikita ko na yung pattern. Ang pundasyon pala ng katatagan ay hindi pagtitiis, kundi pagbabago ng pananaw. Ang makita yung krisis hindi bilang pader, kundi pinto. Pero paano natin sisimulan na baguhin yung utak natin para mag-isip ng ganito? Diyan na pumapasok ang susunod na bahagi, yung paghubog sa isang resilient mindset. At ang pinaka-tool dito ay yung konsepto ng reframing. Reframing, pagbabago ng frame. Eksakto. At para maging malinaw, ginamit sa source yung biblical blueprint ni Paul sa bilangguangan. Pero linawin natin, yung aral dito ay hindi pang relihiyon lang, kundi universal na prinsipyo ng pamumuno. Imbes na makita ni Paul yung pagkakakulong bilang katapusan, ni-reframe niya. Sabi niya dahil dito, mas naging matapang yung iba. Nakita niya yung limitasyon niya bilang oportunidad para sa iba.
Yun ang reframing. Wow, ang powerful nun. Kasi yung mga bilangguanan natin, madalas tayo mismong nagtayo, no? At ang tanong ng libro ay napakadirekta. Anong mga bilangguanan sa buhay mo ngayon ang nangangailangan ng reframing? Proyekto ba yan? O isang mahirap na katrabaho? At para hindi lang to manatili sa isip mo, may exercise dyan, the Reframing Lab. Hinihikayat ka na isulat ang isang hamon sa 3 paraan. Una, bilang hadlang. Okay. Pangalawa, isulat mo to bilang isang oportunidad. At pangatlo, isipin mo siya bilang isang divine assignment o isang misyon na para talaga sa'yo. At anong layunin nun? Bakit 3 beses isusulat? Kasi pag pinilit mong isulat na itong budget cut ay oportunidad para mag-innovate, magsisimulang maghanap yung utak mo ng ebidensya para patunayan yan. 'Di ba? Isang maliit na trick. Tapos tanungin mo sarili mo, paano binabago ng bawat reframe ang motivasyon ko? Doon mo makikita yung epekto. Okay, dito to nagiging interesting para sa akin. Bukod sa reframing, may isa pang haligi, emotional intelligence o EQ. Kasi kung hindi mo kayang pamahalaan ng emotion mo, baliwala rin. At ang tanong ng source, nakakatusok. Anong mga emosyon ang iniiwasan mo dahil sa takot na baka magmukha kang less of a leader? Galit. Takot. Oo. At ang pag-iwas dyan ay may kapalit. Pag tinatago mo yung pag-aalala, baka magmukha kang kampante sa team mo. Pag tinatago mo yung frustration, baka bigla ka nalang sumabog. Ang sinasabi ng libro, hindi mo kailangang maging emotional, pero kailangan mong maging emotionally aware. Kinikilala mo yung nararamdaman mo at ng mga tao mo. That's a powerful statement. Pero naiisip ko yung ibang leader. Empathy is great pero hindi na masosolve yung cash flow problem. Paano kinokonek ng libro yung soft skill na yan sa hard results? Saktong-sakto yung punto mo. At sinasagot yan ng source sa isang tanong, kailan huling beses na ang empathy, hindi ang expertise, ang nagpapabuti sa pagiging efektibo mong leader? Kasi sa panahon ng krisis, ang pinaka-asset mo ay tiwala at commitment ng mga tao mo. Kapag ramdam nilang iniintindi mo sila, mas handa silang magbigay ng extra mile. Ang empathy, nagpapalakas ng tiwala. Ang tiwala, nagpapalakas ng performance. Yan yung koneksyon. I'm seeing a pattern here. So, una, i-redefine natin yung problema. Tapos, i-manage natin yung mindset at emotions. Ang huling piraso na lang siguro ay yung paggawa. Action. Paano mo to isasama sa isang busy na lingo? At dyan na tayo sa ikatlong bahagi, mula ideya patungong gawa. At ang una nating titingnan ay yung personal na katatagan. May tool na tinatawag na energy audit. Energy audit. Parang financial audit pero sa enerhiya. Ganun na nga, sa loob ng isang araw, itrack mo yung 3 bagay. Una, ano yung umuubos ng lakas mo? Maging spesifiko ka. Hindi lang meetings, kundi yung meeting na walang agenda. Pangalawa, ano naman ang nagbibigay lakas sa'yo? At pangatlo, na napaka-importante, ano yung mga bagay na tinitiis na hindi mo naman dapat tiisin? Yung pangatlo, yung tolerations. Parang mabagal na internet na araw-araw mong tinitiis pero unti-unting kumakain ng mental energy mo. Eksakto. So yung energy audit, para kang nagkakaroon ng data tungkol sa sarili mo. Pag malinaw na yung energy drainers at gainers mo, mas madali nang magtakda ng boundaries. Hindi to luho, diba? Leadership necessity to. Hindi ka pwedeng magbigay mula sa basong walang laman. Maganda yan. At mula sa personal, paano naman to sa team? Hindi ka naman leader sa isang vacuum. Kailangan ding maging matatag yung buong team. Tama. Para dyan, may exercise na Team Resilience Scan. Sobrang simple. Sa susunod yung team meeting, maglaan ka ng 10 minutes. Itanong mo lang yung 2 bagay. Unang tanong, ano ang nagbibigay lakas sa inyo bilang team ngayon? Pangalawa, ano naman ang umuubos ng lakas ninyo? At anong gagawin mo sa mga sagot na yon? Yung mga sagot dyan, yan yung mapa mo. Makikita mo kung anong bright spots ang kailangan mong palakasin pa. Baka yung sagot ay ang pagtutulungan natin sa Project X. So, paano mo yon gagawing mas madalas? At sa kabilang banda, malalaman mo kung saan may sunog. Baka yung sagot ay hindi malinaw na priorities. Hindi yan reklamo, di ba? Feedback yan.
So may personal tool, may team tool, pero yung isang panganib dito ay yung ningas kugon. Gagawin mo isang beses tapos makakalimutan na. Paano yun iiwasan? At dyan pumapasok yung paggawa ng 30-90-day resilience roadmap. Ang ideya ay gawin mong intentional na proyekto to. Pumili ka lang ng 1 hanggang 3 prinsipyo. Halimbawa, refraining, empathy at energy management. Okay, so pipili ka ng focus areas. Anong kasunod? Para sa bawat prinsipyo, tukuyin mo yung 3 bagay. Una, isang habit na gagawin mo. Halimbawa, maglalakad ako ng 10 minuto tuwing tanghali. Pangalawa, isang measurable outcome. Halimbawa, mababawasan ko ang overtime ng 2 beses kada linggo. At panghuli, at ito yung pinakakritikal, isang accountability partner. Isang taong pwedeng kumustahin yung progress mo. Yung accountability partner parang napaka-importante niyan, no? Kasi kung walang nag-check sa'yo, yung mga roadmap na yan, baka maging dokumento na lang, di ba? Precisely. It's about creating a structure of support. Kasi madaling maging matatag sa papel, pero mas mahirap pag pagod ka na. Yung partner mo, yung external reminder mo. Kakampi mo siya. Para maging mas malinaw, bigay pa tayo ng isang halimbawa. Sabihin nating pinili ng isang leader yung resilience versus rigidity o pagiging flexible. Anong pwedeng ilagay sa roadmap niya? May magandang exercise dyan, yung flexibility challenge. Ang hamon, sa susunod na linggo, pumili ka ng isang desisyon kung saan ang normal mong gagawin ay ipilit yung gusto mo. Pero this time, pipiliin mo yung mas adaptive. Baka pakinggan mo yung suhestyon na dati binabaliwala mo. Pagkatapos yung reflection. Anong naging resulta, anong bago yung natutunan mo, at kung i-connect natin to sa buong usapan, lahat ng tools na to, hindi lang sila checklist, paraan sila para sanayin yung resilience muscle mo. Tulad ng sa gym, hindi mo makikita yung resulta sa isang araw, pero sa tuloy-tuloy na pagsasanay, nagiging natural na siya. So ano yung kabuuan ng lahat ng ito? Para sa iyo na nakikinig, nakita natin yung buong paglalakbay. Mula sa pag-unawa kung ano talaga yung resilience na hindi ito pagiging perpekto, kundi sining ng pagbangon. Tiningnan natin yung kahalagahan ng pag-iisip, yung kapangyarihan ng reframing at emotional intelligence. At nagtatapos tayo sa mga konkretong hakbang na pwede mong gawin simula bukas. Oo. At lahat ng ito patungo sa isang malaking tanong na iniiwan ng source para sa'yo. Hindi lang to tungkol sa kung paano mo malalampasan yung mga bagyo. Ito ay tungkol sa iiwan mong pamana. Yung legacy mo bilang leader. Kasi lilipas yung mga bagyo, pero yung paraan kung paano mo pinamunuan yung mga tao mo, yun ang mananatili. Isang napakagandang paalala na yan, na ang leadership sinusukat lalo na sa panahon ng kahirapan. Naiiwan namin sa iyo mula sa mga materyales na to ay ito. Ano ang sasabihin ng iyong leadership legacy tungkol sa kung paano mo hinarap ang mga pagsubok? At kaugnay nun, isang panghuling ideya para pag-isipan mo. Kung ang mga bagyong kinakaharap mo ngayon, ang humuhubog sa lakas na kakailanganin mo bukas, anong tapang ang pipiliin mo ngayon?